Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nag-warning na. Kulong si Lebiste, malaking gulo to. Nagdeklara na. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, huli sinusubukang galitin ni Congressman Leandro Lebiste ang mga Pilipino. Matapos niyang sabihin hindi pa rin daw sinususpindi ni PBBM ang excise tax sa diesel at gas. Ayaw daw kasi ni Ralph Recto. Okay na sana kung hindi lang daw siya kumontra. Gumagatong pa kay Lebiste si Congressman Kiko Barsaga. Ninakaw lang daw ni PBBM at Ralph Recto ang VAT, kaya dapat daw nila tong tanggalin para wala na daw sila ni BBM manakaw. Kaya nag-aya na si Congressman Leandro Lebiste na magprotesta. Gusto talaga nilang magkagulo. Magtipon-tipon na daw lahat ng mga Pilipino pumunta sa batasang pambansa. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano si President Bongbong Marcos grabe nag-warning na. Kulong si Congressman Leandro Lebiste, malaking gulo to, nagdeklara na. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Like to recognize a member of our the independents. You may make your manifestation, Congressman Lean. Maraming salamat po, Mr. Chair, at nangako po ako na hindi ako magtatanong ng tanong sa inyo. Pero magbibigay na lang ako ng ilang mga pahayag at bahala na lang kung sino po ang gustong sumagot. Unang-una, I second the motion of Congressman Dagook. I would like to thank also the other members of Congress, including Congressman Rufus, Congresswoman Revilla, Congressman Valeriano, and the others who have called for a lowering of the VAT. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa kung kailangan pababain ang VAT. Ang gusto ko lang sanang malaman, ano ang magiging aksyon na magmumula sa lahat ng mga pagdinig ng komiteng ito, dahil tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, certify as urgent, binigyan na ng kapangyarihan ng eksekutibo, pero hindi naman isinuspende ang excise tax, lalo na ang VAT, at ang DOF ay nagpapahayag naman na ayaw nilang pababain ang VAT. Sinabi po ni Congressman Dagook na narinig din niya na si Secretary Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Wala naman nagtanggi sa inyo na si Secretary Recto ay tutol sa pagbaba ng VAT. Pero nais kong bigyang diin na tayong lahat ay mga halal na opisyal dito sa Kongreso. Tayo po ay nasa demokrasya at may separation of powers. At hindi po dapat porket may mga miyembro ng kabinete na humaharang sa pagboto sa isang bill na kailangan ng Kongreso sundan ang boses ng isang miyembro ng kabinete over ang boses ng sambayanang Pilipino. Narito din ang aking mga kababayan mula sa Batangas na kasama ko din sa paghihintay araw-araw para sa pag-aproba ng Kongreso ng pagbaba ng VAT. At tulad po ng sinabi ni Congressman Dagook, tila nagiging props lang tayo dito para ipakita na gumagawa ng aksyon ang Kongreso, pero para sa kaalaman ng publiko, nakailang pagdinig na tayo dito, paulit-ulit lang ang mga rekomendasyon ng mga nagsasalita para pababain ang VAT. Ang mga miyembro ng Kongreso ay handa na bumoto para ibaba ang VAT. Pati ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee ay nagpahayag na sinusuportahan niya ang suspension ng VAT para sa petroleum products. Kaya gusto ko lang malaman kung sino man po ang pwedeng sumagot kung bakit hindi natin i-calendar na ang botohan para pababain ang VAT, at kung meron man miyembro ng kabinete tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, narinig din niya si Secretary Recto yun na humaharang para pababain ang VAT, kung pwedeng lumabas sila at ipaliwanag nila sa sambayanang Pilipino bakit hindi natin pwedeng pagbigyan ang kahilingan, hindi lang ng mga nandito na kumakatawan para sa mga ordinaryong mamamayan, pero pati na rin ang boses ng mga kongresista na lahat sa mga nakausap ko ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. So ako po ay nag-manifest, hindi po ako nagtanong sa inyo, Mr. Chair, pero kung sakali may pwedeng sumagot sa aking katanungan, kailan natin pwedeng i-commit sa taong bayan na magkakaroon ng botohan
para maaksyonan ang pagbaba ng VAT? Maraming salamat sa manifestation. Sandali, tahimik po muna tayo. Tahimik po muna ha, sa tamang panahon po. Maraming salamat at sumasang-ayon tayo sa mga mungkahi, hindi lang ni Kong Leandro, kundi ng ating iba't ibang mga kasama dito na humanap talaga ng tamang solusyon na tingin natin akma at kinakailangan ng ating mga mamamayan. So, hindi rin tayo papayag na tayo ay maging palamuti dahil pinakita na ng Kongreso at pinakita ni Speaker Bogie D na tayo ay magdidesisyon base sa kung anong tingin natin kinakailangan ng mamamayan despite and whatever the executive or the judiciary might say, we make decisions based on the mandate that is given to us individually by our respective districts and by the sectors that we represent. So that is the assurance of everybody who is here. Everyone here is mature enough to make that decision. So maraming salamat sa obserbasyon po na yon. Mr. Chair, Pwede kung na po pwede kayo pong- pumalakpak. Mr. Chair, kami po ay pumapalakpak dahil akala namin ang ibig niyong sabihin magkakabotohan na at least by May 4 para sa pagbaba ng VAT. Hindi pwede magkabotohan ngayon kasi hindi naman tayo... Opo, sa May 4 po, This is a pagbalik sa briefing di ba? Kongreso. So, aantayin natin yung consolidation ng lahat po nito. So, tiyak po tayo na yan po ay prioridad pagdating sa atin. Pero tulad ng kahit anong bagay, sisiguraduhin natin na hindi katulad ng pagpasa ng excise tax, magiging malinaw, may basihan, pakikinggan natin ang iba't ibang sektor para maging tama ang ating desisyon dito at hindi natin pagsisisihan because whatever decision may make should never be short-term but should always be long-term for our people. Pero kung maaari ko palang linawin, Mr. Chair, hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto, papaboran ng leadership ng House ang boto ng mayorya ng Kongreso na sumusuporta sa pagbaba ng VAT. Kaya maaasahan ng ating mga kababayan na pagbukas ng Kongreso muli sa May 4, pagbobotohan na natin ang pagbaba ng value-added tax. Tama po ba, Mr. Chair? Maraming salamat po. Hindi, pwede kayo pumalakpak. Sige po, opo, para i-express po natin ang ating sentimiento. Pero tulad po ng sabi natin is, sisiguraduhin natin na babalangkasin natin at pagdidesisyonan yan. So, maraming salamat, Congressman Leandro, sa iyong mungkahi at sa ating mga kasamang nandito ay magandang umaga po sa inyong lahat. Panghuli, Salamat Mr. Chair, po. nais ko lang sabihin na ayoko naman po kasi na maghintay po kami ng ilang linggo na walang mangyayari. Kaya kung maaari natin malaman sino ang kailangan kumbinsihin para tiyakin na maaaprubahan ang pagbaba ng VAT by May 4, yan po ay makakatulong. Hindi po ito personalan. Ito po ay lahat para lang maaprubahan ang panukalang makakatulong sa maraming Pilipino. Kaya sa pananaw ng iba sa atin dito din, si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Sinabi ko po, ito po ay sinabi sa akin, hindi lang po ni Chair, pati po ibang mga senior members ng House, nagsabi sa akin ito, at ayoko na pong buksan itong lahat muli sa congressional hearing, pero nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon para sa pagbaba ng VAT. At ito po ay sana magiging useful dahil sa mga susunod na mga araw doon sa mga tila nagdedesisyon para sa pagbaba ng VAT, tayo manawagan na wag na nilang harangan at pagbigyan nila ang Kongreso na ibaba ang VAT. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat. May we now call from the majority the Honorable Congressman Rufus Rodriguez from the city of Golden Friendship. Thank you, Mr. Chairman. Our distinguished colleagues and our valued resource persons, especially my friend Joel there. Mr. Chairman, last Monday, I specifically appealed to the President to be able to already suspend all excise taxes. Petroleum, meaning diesel, gasoline, of course,
kerosene and LPG. The same afternoon, the President, through executive order, suspended excise tax on kerosene and LPG. Mr. Chairman, again, let me express my disappointment with the action of the executive. We in the House already has approved, and the Senate, this law which grants him the power to suspend excise taxes. Now, Mr. Chairman, I researched on the experiences of other countries in ASEAN, East Asia, South Asia, to find out what are the responses of other countries to the incredible increase of prices of oil because of the Iran war. And so there are really four ways to immediately address the problem. The first one, done by Thailand, Mr. Chairman, is price control, price cut, price cap. We cannot do that because of the oil deregulation law. That's the first one. And other countries that has done that. Second is subsidy. Before we had the oil stabilization fund. Now no more. So who are in ASEAN giving subsidies? In other words, they pay to the oil companies and they keep the prices low. Malaysia, Indonesia, Brunei. Then, Mr. Chairman, the next one, which is also done by other countries, is suspension or reduction of excise tax, which our Congress has given that power to the President. And fourth, reduction of VAT, value-added tax. Now, what is the survey in these different countries? I have already said about what ASEAN has done. Countries, Mr. Chairman, the regional patterns, countries that cut excise taxes. India, South Korea, these are the bigger economies. Then countries that use indirect relief, which is price cap or subsidy, Japan and Pakistan. They have done this, Mr. Chairman, and that is why in these countries there are no excise tax reduction in ASEAN, precisely because they have price caps and they have subsidies. We have none, Mr. Chairman. Therefore, we are asking really the DOE, the DBCC to again advise the President. Yung sinasabi na rich lang ang magikinabang, we are now trying to classify people in this country as rich, middle, and poor. No, we have to help everyone. The 10 peso subsidy being planned, that will even be difficult to implement, to transport. And then you give to transport, what happens to the 45% middle class? 45% of our people. Wala. So therefore, they will be suffering so much. So therefore, Mr. Chairman, what I'm saying, once again, I appeal to the DBCC, the economic managers. Economic managers are concerned about getting more money from taxes to the government. And that is for what? To be given to the people. Na ayuda. Why would you just suspend excise tax, gasoline, and diesel, and help everyone? That is what should be done, Mr. Chairman. And that's why I appeal to everyone, and I appeal to our President to really go into what is needed. These countries that have put this price caps, subsidy, have done this, Mr. Chairman, 3 weeks ago. February 28, war, and then after that, after 2-3 weeks, they already acted. Tayo, April 9, naging effective the excise tax law reduction, and yet up to now, only LPG and only kerosene. And what we need is the lifting of the expiration of my time by really already suspend excise taxes, especially on diesel and gasoline, and help everyone in this country
119 million of Filipinos await the action of this administration. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Congressman Rufus Rodriguez. We now call on from the majority as our last interpellator, the Honorable Congresswoman Lani Mercado Revilla. You have the floor, ma'am. Our gentle lady from Bacoor. Go ahead. Maraming salamat po, Mr. Chair, sa ating po mga kasamahan. Good morning at sa lahat po ng ating mga resource persons. I agree with the gentleman from CDO with regards to excise tax. Pero tila mabagal ang pagdidesisyon ng ekotibo with regards to this. I have filed last April 1 a House Bill 8822, with regards to practices that we can implement with regards to the ongoing crisis that we are experiencing right now, and we call it the Bayanihan for Socio-Economic Security Act. Nakalagay po sa House Bill na ito ay actually pagre-reduce ng value-added tax, which alam ko ayaw po ng Department of Finance. Alam ko rin po ang dahilan kaya ayaw nyo po ito gawin ay dahil po mababawasan ang ayuda o financial assistance para sa ating pong mga mamamayan. I also agree with my son, the district representative of Cavite, 1st District, that everybody should feel the help of government. Hindi isang sektor lang. Sana lahat. Sana all. Has the Department of Finance tried to study that we put a VAT cap on fuel and petroleum products? For example, may isa pong consumer na bibili ng 1,000 pesos worth of gasoline or diesel for that matter. Ngayon, magkano na po ang diesel? 150 pesos per liter. Sabihin na natin 150. Ang mapapakarga ko lang ay 6.66 liters. Kung magkakaroon po ng VAT cap, sabihin na nating 6 pesos. Kunyari, kayo po ang economic advisor, 6 pesos ang VAT cap. Ang babayaran ko lang sa gobyerno na VAT ay 36 pesos. Kasi kung 12% sa 1,000, 120 pesos. So, kung yan ay gagawin natin sa lahat ng bumibili ng diesel o lahat ng bumibili ng petrolyo, lahat ho ay makikinabang. Can I get the opinion of our economic advisors, Department of Finance or DOE, if this can be studied and if this can be possible? Sino po kaya ang pwede sumagot? The Yusek Adriano, please. Mr. Chair, I think we got a copy of a paper regarding VAT cap last week. We are currently studying that paper. Sige po, malaking bagay po kasi ito kasi tila mabagal ho tayo sa pagdidesisyon with regards to the removal of the excise tax at tila malaki ang mababawas na revenue sa gobyerno, pero bakanda siguro na mapag-aralan po natin itong tinatawag na VAT cap. Dahil po marami po sa ating mga kalapit bansa, kumbaga ang ginagawa ho talaga nila ay tinatawag na price smoothing. When global prices are low, they collect a small tax or small fee. But when prices spike, they use that fund to subsidize the cap. The Philippines currently does the opposite. Mas kumokolekta tayo ng VAT sa mga presyo ng mga bilihin. And of course, when you collect more VAT, there is a windfall collection in government. Kumbaga, napapagkakitaan pa yun ng masakit. At may downfall po ito. Kung may windfall sa gobyerno, may downfall sa consumer. So, masakit po para sa atin, lalo na ngayon na magbabayad ulit tayo ng mga income tax. At ang deadline ay hanggang May 15. Sana po ay matulungan natin yung mga natatamaan ng husto. Ito po ay ang middle class na sadyang automatic ang pagtanggal ng mga ng VAT sa ating mga sahod at withholding taxes sa ating mga sahod. Isa pa hong suggestion sa ating pong mga resource persons po na nandito.
Currently, meron ho tayong tinatawag na 30 to 45 day buffer para sa ating pong petroleum products. Meron na ho ba tayong na-establish na National Strategic Petroleum Reserve para ma-stabilize po natin yung presyo ng petrolyo? Probably this can be answered by the DOE. National Strategic Petroleum Reserve. Can we ask from the Department of Energy? Do we have who is our representative here from the DOE? Walang taga DOE? Parang wala, Mr. Chair. The reason why I'm asking this because if we have, there was a presentation of the Department of Energy with regards to their Plan A and what is Plan B. Kasi alam ko po, we are already sourcing out gasoline or petroleum products from Australia. So since they are not present, probably in the next hearing, Mr. Chair, this particular question can be addressed. Maraming salamat po. I think my time has expired. Thank you. Makikiusap po tayo sa mga kasama natin. So we are wrapping up on the DBCC. It is already 12:35. So pakiusap po natin. Humingi na rin po kami ng dispensa dito sa ating second topic on transportation. Napaka-importante. Napakaraming gusto magtanong. At ito talaga yung buod at nandito yung mga ating mga representante ng ating mga manggagawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong mga representante na nais natin pakinggan. But in the meantime, tayo po muna ay mag-lunch break. Lahat po kayo ay inaanyayahan po namin na meron po tayo dito, salo-salo. Payak lang po, pero pagpasensyahan po ninyo, but we will resume by 1:20. Okay po? Resume po tayo ng 1:20 para sa ating after lunch break. Sa pakiusap na rin po ng ating mga kasama. So maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. See you this afternoon. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.